hapon sa ating masugid na tagapakinig, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ay kaapat na baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan. Kami ay nasisiyahan at magkasama tayo sa ating talakayan sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, si Teacher Betty. Maaari niyo rin akong tawaging Teacher Bet. Siguraduhin kayo ay nasa isang komportableng lugar at maayos na mapakinggan ang ating broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti at nakakain na kayo. Maganda pag may laman ang ating mga tiyan upang maging aktibo ang ating pag-iisip at maayos na mauunawaan ang ating aralin ngayong araw. Sa puntong ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong module ukol sa mga isyong pangkapaligiran ng bansa. Ito ay nasa module pangatlo sa ikalawang linggo ng ikalawang markahan. Nakahanda na ba? Bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw, sukatin muna natin ang inyong dating kaalaman ukol sa paksang ating tatalakayin. Mayroon akong babanggitin na mga pangalan ng produkto ng ating bansa. Tukuyin ninyo kung sa anong uri ng hanap buhay makukuha ang mga ito. Ang sagot ay maaaring pagsasaka, pangingisda, pagmimina at paghahabi. Handa na ba kayo mga bata? Una, kape na siyang pangunahing produkto ng Batangas at Mindoro. Tama! Ang sagot ay pagsasaka. Pangalawa, tubo, kung saan may malawak na taniman dito sa ating lugar sa Negros Occidental. Mahusay! Pagsasaka ang tamang sagot. Pangatlo, sombrerang buntal na gawa sa Lukban, Quezon. Magaling! Ito ay ginawa sa pamamagitan ng paghahabi. Pang-apat, lapu-lapu at tilapia. Tumpak! Ito ay mga produktong makukuha sa pamamagitan ng pangingisda. Pang-lima, mga ginto at pilak. Sa anong uri kaya ng hanap buhay makukuha ang mga ito? Ang galing! Pagmimina ang tamang sagot. Ilan sa inyo ang nakasagot ng tama?
Umaasa ako na huwag ninyong kalilimutan ang mga aralin natin at ipagpapatuloy ninyo ang inyong pag-aaral gamit ang mga module at pakikinig sa ating mga programang pampaaralan. At tiyak, masayaman pa ang inyong kaalaman tungkol sa ating asignatura. Sa ating pagbabalik, mapapakinggan na ninyo ang panibagong aralin. Kaya umupo, mag-relax at makinig muna sa isang mahalagang paalaala. Mga dapat malaman sa COVID-19. Ano nga ba ang COVID-19? Ang COVID-19 ay isang uri ng sakit na likha ng SARS-CoV-2, isang uri ng coronavirus. Ito ay umaatake sa katawan ng tao, lalo na sa lower respiratory tract, kabilang na ang baga. At kami ay nagbabalik. Alam kong nasasabik na kayong matuto sa ating bagong leksyon. Kaya, hindi ko na patatagalin pa. Ito na ang ating radio teacher na si Teacher Joy upang ihatid sa atin ang aralin tungkol sa ang mga isyong pangkapaligiran ng bansa. Sa lahat ng ika-4 na baitang, ito na po ang ating aralin bilang 3. Magandang araw mga bata! Nalulugod ako at pinatuloy niyo kami sa inyong mga tahanan ngayong araw upang bigyan ng pagkakataong ibahagi sa inyo ang isang leksyon sa Araling Panlipunan. Ako nga pala si Teacher Harold Joy Hachanova, maaari niyo rin akong tawaging Teacher Joy. Gaya ng nabanggit kanina, ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga isyong pangkapaligiran ng bansa. Inaasahang pagkatapos ng leksyong ito ay kaya nyo nang isa-isahin ang mga isyong pangkapaligiran ng bansa. May napapansin ba kayo sa mga nagaganap ngayon sa ating kapaligiran? Ano ang nangyayari kapag bumuhos ang malakas na ulan, lalong-lalo na sa mga lugar na panay mga gusali ang ating makikita? Kamakailan lang dumaan si Bagyong Auring dito sa Pilipinas at maraming lugar ang nasalanta. Ano kaya ang naging epekto nito sa ating kapaligiran? Maya-maya, pag-usapan natin ang iba't ibang isyong pangkapaligiran ng bansa. Sa puntong ito, nais kong buklatin ninyo ang inyong mga modules sa bahaging suriin. Sundan nyo ng inyong mga mata habang binabasa ko ang bahaging ito. Bawat pagbabago at pag-unlad ng ating bansa ay may kaakibat na epekto sa kapaligiran. Maaring ito ay mabuti o masama ayon sa kinalalagyan ng mga pagbabago. Isa sa mga pagbabagong ito ay ang industrialisasyon. Ano kaya ang ibig sabihin ng salitang industrialisasyon? Mga bata, pag sinabi nating industrialisasyon, ibig sabihin nito ay ang malakihang pagpapatayo ng mga industriya, pagtatag ng kalakalan at iba pang mga gawaing pang-ekonomiya. Ngunit ang industrialisasyon ay may mabuti at masamang epekto sa kalikasan. Ano kaya ang mga ito? Kasabay ng pag-unlad ng industriya ay ang pagkakaroon ng pondo para sa proyekto sa reforestation o muling pagtatanim. Nagkaroon din tayo ng sapat na lakas tao na nakatutulong sa mga proyekto para sa kalikasan. Gayunpaman, may kaakibat ding masamang epekto ang industrialisasyon. Ano-ano ba ang masamang epekto nito? Ang masamang epekto ng industrialisasyon ay ang global warming, pagbaha, pagguho ng lupa at polusyon. Nakaranas na ba kayo ng mga ito? Makinig ng mabuti at ito'y talakayin natin.
Ang unang epekto ay global warming. Ito ay ang pagtaas ng temperatura ng atmosfera ng mundo, sanhi ng chlorofluorocarbons na nanggaling sa mga industriya at maging sa kabahayan. Ang chlorofluorocarbons ay tumutukoy sa mga kemikal na binubuo ng carbon, fluorine, hydrogen at chlorine. Ito ang dahilan ng pagkasira at pagkabutas ng ating ozone layer na siyang dahilan ng mataas na temperatura o masakit na init ng araw na nakakaapekto sa ating kalusugan at maging sa mga pananim. Mapapansin natin na mas masakit na ang init ng araw ngayon kumpara noong mga nakaraang taon. Ito ang tinatawag natin na global warming. Pangalawa ay ang pagbaha at pagguho ng lupa. Ano naman ito? Ang pagbaha at pagguho ng lupa ay bunga ng walang habas na pagpuputol ng malalaking punong kahoy sa kabundukan at kagubatan. Ito rin ay epekto ng pagkakaingin o pagsusunog sa kagubatan para makagawa ng mga uling, pagtamnan ng mga lupa o pagtatayuan ng tirahan o komersyal na gusali. Kapag magpatuloy ang gawain ito, mauubusan tayo ng mga puno na siyang sumisipsip ng tubig at kinakapitan ng lupa. Pangatlo ay ang polusyon. Ang polusyon ay isa rin sa mga isyong pangkapaligiran na nakakaapekto hindi lamang sa kalusugan ng tao, kundi maging sa mga likas na yaman. Ang mga usok at langis mula sa mga paggawaan at sasakyan ay nakadurumi sa hangin at katubigan na maaaring maging sanhi ng pagkasakit ng mga mamamayan. Sa lahat ng natutunan natin ngayong araw, mahihinuhan natin na lahat tayo ay nanganganib kapag patuloy nating inaabuso ang ating kapaligiran. Oo, may mabuting epekto ang industrialisasyon, ngunit dapat nating tandaan na may kaakibat itong masamang epekto. Kaya, dapat nating pangalagaan ang ating kalikasan nang hindi tayo magsisisi sa bandang huli. Sa ating pagbabalik, sukatin natin ang ating kaalaman tungkol sa ating napag-aralan. Pahinga muna saglit at balikan ang inyong module. Mga dapat malaman sa COVID-19. Ano nga ba ang COVID-19? Ang COVID-19 ay isang uri ng sakit na likha ng SARS-CoV-2, isang uri ng coronavirus. Ito ay umaatake sa katawan ng tao, lalo na sa lower respiratory tract, kabilang na ang baga. Nagbabalik tayo sa ating paaralang paghimpapawid sa Grade 4 Araling Palipunan. Kanina, itinalakay natin kasama si Teacher Joy ang aralin ukol sa mga isyong pangkapaligiran ng bansa. Tandaan natin na ang mga pagbabago sa ating bansa ay may kaakibat na mga isyong nauukol sa kapaligiran. Ilan sa mga isyong ito ay ang industrialisasyon, global warming, pagbaha at pagguho ng lupa, at polusyon. Ibinahagi din sa ating ni Teacher Joy na kasabay ng pag-unlad ng industriya ay ang pagkakaroon natin ng pondo para sa mga proyekto sa reforestation at ang sapat na lakas tao na nakatutulong sa mga proyektong ito. Hindi ba at madali lang ang ating aralin? Ngayon, tapos na ang ating leksyon, oras na para tasahin ang ating kaalaman tungkol sa ating aralin.
Oras na para kunin ninyo ang inyong mga answer sheets at punan ito ng pangalan, baitang at asignatura. Handa na ba kayo? Ito na muli si Teacher Joy para sa ating pagsusulit. Hinga ng malalim at itabi muna ang inyong module at makinig ng mabuti. May 5 pangungusap ako na babasahin. Sa bawat pangungusap kong babasahin, kailangan ninyong tukuyin kung anong isyong pangkapaligiran ito. Isulat nyo ang tamang sagot sa inyong activity sheet. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Unang pangungusap. Ito ay ang pagtaas ng temperatura ng atmosphere ng mundo sanhi ng mga chlorofluorocarbons na nanggaling sa mga industriya at maging sa kabahayan. Pangalawa, ito ay malakihang pagpapatayo ng mga industriya, pagtatag ng kalakalan at iba pang gawaing pang-ekonomiya. Pangatlo, ito ay ang muling pagtanim ng mga puno. Pang-apat, ito ay ang pagdumi ng hangin at tubig dulot ng usok at langis mula sa mga pagawaan at sasakyan. Pang-lima, ito ang bunga ng walang habas na pagpuputol ng malalaking punong kahoy sa kabundukan at kagubatan. At dyan nagtatapos ang ating pagtataya sa araw na ito. Kung may gusto kayong linawin, basahin niyo muli ang Araling Panlipunan Module 3, Linggo 2, Araling 3 ng pangalawang markahan at balikan ang mga importanteng detalye ng ating aralin. Hanggang sa muli, ako si Teacher Joy, ang inyong guro sa paaralang panghimpapawid na nagsasabing laging tandaan, mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa magandang kinabukasan. Paalam! Isang leksyon na naman ang ating natapos mga bata. Upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin, maaari ninyong sagutin ang karagdagang gawain ukol sa ating tinalakay. Ang ating aralin sa susunod na linggo ay tungkol sa matalino at di matalinong paraan ng pangasiwa ng mga likas na yaman. Hanggang sa muli, ako si Teacher Beth, ang inyong guro sa paaralang panghimpapawid na nagsasabing, laging tandaan, mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi ng magandang kinabukasan.